Kasi syempre, alam nyo, sa kahit anong laban, pag binigay mo lahat, tapos hindi mo bra, kaya iba talaga ang pinili. Kung sakaling mangyari, walang problema, tatanggapin ko. Ang sinasabi ko nga lang sa mga Manileño, manalo, matalo, yung buhay ko gano'n pa rin po. Nakakalungkot lang pag iba naging resulta ng eleksyon, walang pagbabagong nangyari sa Maynila. Gano'n pa rin. Hindi ko na po kaya ulitin ito. Mahirap yung laban na to. It will take everything that you've got. Hindi lang resources to. Tulog ko. Buhay ko, pagod ko, personal life ko, pamilya ko. Buong pamilya ko tumutulong na rito. Hindi lang resources ko, pati resources sa mga pamilya ko, kapatid ko, tinutulong nila. Group effort to para sa mga Manileño. Sabi ko nga, Tay, mga lolo't lulo ko sa Maynila, kahit yung mga kabataan, alam nyo sa puso nyo. Ramdam nyo yan. Hiling ko lang, huwag kayo magbenta ng boto ninyo. Uso-uso bentahan, 1,000, 2,000. Sige, tanggapin mo, pero sana bumoto ka ayon sa konsensya mo. Kung sino sa tingin mong tunay na makakapagdala ng pagbabago, yun ang iboto mo. Hindi ko sinasabing ako. Pag-isipan mo, pag-aralan mo anong ginawa namin sa mga buhay namin. Ano kami ngayon? Kayo mag-decide. And deep in your heart, alam mo kung sino dapat mamulog sa amin. Yan, Mayor Sam, kasi marami ang nagtatanong. Ayan, marami po ang nagtatanong, pareho naman kayong celebrity ni former Mayor Isko Moreno. Kung sakali po ba na may mag-request na magkaroon ng debate, willing po ba kayo na makipag-debate sa kanya? At ano po ang gusto nyo sabihin kung makakaroon niyo po siya? Kung magkakaroon mo man, if ever ng debate, may mag-organize ng mga grupo, ay handa po tayong lumaban at sumagot. Sabi ko nga po, kailangan magkaroon ng debate, kailangan magkaroon ng talakayan para malaman ng tao ano ba talaga yung plano ng bawat isa. Sobrang importante yan. Makilala ng mga botante ang bawat kandidato at kanilang mga plano. At bukod dun sa salita, maramdaman nila kami. Kasi, alam mo, maraming magagaling magsalita, matatamis ang dila, sasabihin kung ano lang yung gusto ninyo marinig, pero nung nabigyan sila ng pagkakataon, hindi naman nagawa. Kaya napaka-importanting marinig at magkaroon ng debate para malaman ng mga tao sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, ng tapat, at naayon sa kanyang puso at may magandang plano sa mga Manileño. Kaya sana po, magkaroon na po ng debate at gusto ko lang sabihin na hindi po ko aatras dyan. Anytime, anywhere, haharapin ko po si Isko sa isang debate. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya, sa harap niya? Kung magkakaroon po sana tayo ng pagkakataon, sana po, huwag ho kayong umatras sa isang matalinong pagdidebate. Hindi ho ito personalan. Ito po para ho sa kinabukasan ng mga Manileño. Anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong kaibahan mo ngayon doon sa dati? At masagot na po lahat ng mga issues sa Maynila. Ang request ko lang po sa kanya, sana huwag kang umurong sa isang debate at harapin natin yung mga Manileño, hindi po personalan, pero para malaman ng mga Manileño sino po yung karapat-dapat at may kakayanan talaga magdala ng pag-asa at pagbabago sa Maynila. Nasa harap ka na rin naman ng pandesal. Yes. Tinapay. Kamakailan naglabas si Isko Moreno ng video. Sinasabi nito na walang laman daw ang utak ng mga kalaban niya. Samantalang, buti pa ang pandesal, may laman. Yun ang first question. Grabe naman yun. Mayor Isko, huwag naman po sanang ganun. Ako po yan, nagsikap sa aming pag-aaral.
Ewan ko sa ating lahat, ako yata yung naging valedictorian at naging UP graduate. Battle of the Brains winner po ako ng ilang beses. Civil engineer. 20 years na po akong nagnegosyo. Hindi naman po sa pagmamayabang at pagtataas ng bangko. Sabi ko nga, sana magkaroon ng debate para malaman natin sino talaga yung walang laman ng pandesal. Okay, next question ko, Mayor, ay pagdating, kumbaga sa sugal, pagdating sa sa tamis ng dila, liyamado si Isko. Tama ba yun, liyamado? Ayan. Liyamado dahil nagagawa niyang paikot-ikutin, pabutihin, pagandahin ng isang bagay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Pero pagdating naman sa gawa, dihado talaga kayo. Tama ba yun, yung panalo kayo? Dahil marami na kayo nagawa. Question. Dahil matamis ang dila ni Isko Moreno, sinasabi ngayon ng mga taga Maynila, si Isko daw ay Isko Mikero, na kung saan lahat ng sinasabi, lahat ng mga pinagkakalat ay may kasinungalingan at matamis na dila na. Reaction po. Alam niyo po, ganyan laging sinasabi sa akin ng mga Manileño, sinisiraan ako, sobrang tamis ng dila. Sinasabi, puro lang daw ako dilata, puro spam. Sinasabi niya, pabida, puro lang yung dilata, puro lang yung bigas. Superman yan. Puro lang yung kabuhayan. Yan lang alam niyang ibigay kabuhayan. Sabi ko, anong masama sa kabuhayan? Ano naman masama kung nagbigay ako ng masasarap na bigas at inis at mga spam? At least galing sa sarili kong bulsa. Dugot pawis ko yan. Ganun ho katatamis ang dila nila eh. Kaya nilang balitarin kahit magagandang bagay. Ganun katatamis ang dila nila. Kahit maganda ang ginagawa mo, kaya nilang balitarin. Papalitarin mo yung pamimigay ng tulong, pagbibigay ng bigas, ng dilata at kabuhayan. Kaya mong i-twist na pangit. Tapos, yung hindi magandang ginawa mo, kaya mong i-twist na maganda. Alam niyo kung paano? Ganito po yan. Kaya daw siya nangutang, kaya daw siya nabenta. Ganito ang storya. Marinig niyo, dadaanin kayo sa drama. Kung kayo'y mga magulang at wala kayong pangkain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo? Tapos yung mga lolo naman, oo nga no. Appeal to emotions ang tawag doon. Pag hindi mo masagot ang isang bagay, factual, hindi mo masabi yung datos, you will appeal to emotions. Kaya mga Manileño, mga nanay, tatay, mga lolo't lola, kaya namang madala sa acting. Nay, tay, pag wala kayong mapakain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo, nay? Eh di ba mamukutang ka rin? At least hindi kayo nagutom ng pandemya. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo ginutom ang Maynila. Buong bansa, nagbigay ng ayuda, hindi lang naman Maynila. Bakit mo pinagyayabang isang bagay na ginawa ng lahat ng tao, ng lahat ng LGU? Lahat ng LGU nagbigay ng ayuda. Baka nga kayo sa mga komunidad ninyo, nagbigay din kayo. Ako noong 2020, kaya masama loob ko, nag-donate ako ng rice sa Maynila. Actually, buong bansa eh. Pero ang pinalalabas ko niya, nasan daw ako ng pandemya. Buti na lang may mga resibo ko. Walang katapusan, thank you front row ang sinabi niya. Pagtapos nun, meron pa kami binuksan mga eskwela. Siya pa yung nag-report ka. Ang sabi pa niya, thank you ulit front row. Gumit na kayo sa daan para pag umulan, dumami pa kayo. Ngayon, nagkatotoo yung sinabi niya. Dumami na ho ang ating mga supporters. At yun, ang sabi kong magpapanalo sa atin sa Manila.